1, 0, all engine running. Isang gabi ng Hulyo 20, 1969, isang pangyayari ang nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Milyong-milyon ang nanood. Lahat ay nakatutok sa kanilang mga telebisyon. At sa harap ng mundo, isang rocket, ang pinakamalakas na nilikha ng tao, ang Saturn V, ay lumipad tungo sa kalangitan. Isang maliit na hakbang para sa tao, ngunit isang dambuhalang hakbang para sa sangkatauhan. Ngunit sa likod ng matagumpay na pag-akyat na ito, may mas malaking dahilan. Hindi lamang ito tungkol sa siyensya, hindi lamang ito tungkol sa pag-abot sa buwan. Ito ay laban. Isang karera, isang paligsahan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang Estados Unidos laban sa Union Soviet. At ang premyo? Hindi ginto, hindi lupa, kundi ang universo mismo. Isipin mo, ang buong mundo nanunood, ang isang buong bansa nagdarasal, at ang buong kalawakan tila nakamasid din. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang magsisimulang lumutang. Isang tanong na hanggang ngayon, mahigit 50 taon nang nakalipas, ay patuloy pa ring bumabalot sa ating isipan. Totoo ba? O ito ba'y isang palabas? Dito nagsimula ang lahat. Ang mga larawan, ang mga video, ang mga anino, ang bandila, ang mga bituin na tila nawala, at ang mga bulong na marahil hindi sa buwan naganap ang lahat, kundi dito mismo sa lupa, sa isang set, sa isang pelikula, sa mismong Hollywood. Sa dekada 60, ang Estados Unidos at Union Soviet ay nasa pinakamalupit na labanan, hindi sa lupa, kundi sa kalawakan. Nang mauna ang mga Soviet sa pagpapadala ng tao sa orbit, si Yuri Gagarin, nagulat ang buong Amerika. Para bang nahuli na sila sa laban. At isang malinaw na mensahe ang ipinadala ng Kremlin. Kung kaya naming lagpasan kayo sa kalawakan, kaya rin naming lagpasan kayo sa lupa. Para sa Amerika, hindi ito pwedeng mangyari. At ang solusyon? Isang proyekto na tatawaging Apollo Program. Isang pangakong hindi lamang abutin ang buwan, kundi talunin ang Union Soviet sa mismong entablado ng universo. Ngunit ang Apollo Program ay hindi basta simpleng proyekto. Ito ang pinakamahal na proyektong isinagawa ng tao. Mahigit 25 bilyon dolyar, katumbas ng mahigit 100 bilyon dolyar ngayon. Isang napakalaking puhunan na kung babagsak ay magiging pinakamalaking kahihiyan ng Amerika. At dito nagsimulang mag-isip ang ilan. Paano kung hindi nila kayang gawin? Paano kung hindi pa handa ang teknolohiya? At paano kung ang taning paraan ay ipakita na lang sa mundo, imbis na tunay na gawin? Pagkatapos ng matagumpay na landing ng Apollo 11, milyong-milyon ang natuwa. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga tanong. Bakit walang mga bituin sa langit ng mga larawan? Bakit ang bandila'y tila kumakampay, gayong walang hangin sa buwan? At bakit ang mga anino'y hindi magkatugma, para bang mula sa maraming ilaw, hindi sa iisang araw? Dito nagsimula ang usap-usap. Kung tunay na napakalayo ng buwan, bakit tila napakalapit ng mga larawan? Kung napakahirap at napakapanganib na biyahe, bakit tila perpekto ang lahat? At kung ang digmaan ng ideolohiya ang nakataya, hindi ba't posible na lahat ng ito ay isang palabas? Isang palabas na nilikha hindi sa kalawakan, kundi sa isang lugar na puno ng ilaw, kamera, at aktor. Habang lumalakas ang bulong ng mga teorya, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw,
Stanley Kubrick, ang direktor na kilala sa kanyang pelikulang 2001, A Space Odyssey noong 1968. Isang pelikulang napakarealistiko ng mga eksena sa kalawakan na kahit ang mga sayentipiko ay napamangha. At dito nagsimula ang tanong, kung kayang gawin ni Kubrick ang ganitong klase ng ilusyon sa pelikula, hindi ba't kaya rin niyang gawin itong mas makatotohanan para sa isang gobyerno na desperadong manalo sa space race? Si Kubrick ay kilala bilang isang perfectionist. Bawat detalye, bawat ilaw, bawat anino, kailangan perpekto. At ayon sa mga conspiracy theorist, siya ang perpektong kandidato para sa isang secret mission mula sa gobyerno. May nagsasabing ginamit umano ng NASA ang parehong teknolohiya at camera technique mula sa 2001 para gumawa ng lunar footage. At kung titignan mo ang ilang bahagi ng pelikula at ihahambing sa Apollo videos, nakakagulat ang pagkakahawig. May mga nagkwento ring di umano'y mga insiders sa Hollywood, mga dating cameraman, production staff, at ilang prop artist na nagsasabing nakakita sila ng kakaibang proyekto noong dekada 60s. Walang malinaw na ebidensya, walang matibay na dokumento, pero sapat na para dagdagan ng apoy ng teorya. At habang lumalalim ang misteryo, mas lalong tumitindi ang tanong, kung totoo ngang may ginawang pelikula, bakit walang lumalabas na matibay na ebidensya hanggang ngayon? Para sa ilan, ang pagtatanong kung peke ang moon landing ay tila isang kasalanan laban sa agham at kasaysayan. Ngunit para sa iba, ito'y isang makatwirang hinala. Kung kaya ng gobyerno na magtago ng lihim, kung kaya ng Hollywood na lumikha ng ilusyon, at kung bilyon-bilyong dolyarang nakataya, hindi ba't posible na ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa katahang isip? At dito nagsimula ang pinaka-controversial na kabanata ng teorya, na ang buwan ay maaring hindi kailanman narating noong 1969. Habang kumakalat ang teorya ng Hollywood hoax, mabilis ding sumagot ang mga sayantipiko at eksperto. Sabi nila, may mga ebidensyang hindi kayang itanggi, mga bagay na hirap kung hindi man imposibleng pikein noong dekada 60s. Isa sa pinakamalakas na ebidensya, ang mga moon rocks. Mahigit 381 kilo ng bato at alikabok ang dinala ng mga Apollo missions pabalik sa Earth. Sinuri ito ng mga independent scientists mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang mga hindi kaalyado ng Amerika. At iisa ang kanilang konklusyon. Ang mga batong ito ay hindi galing sa Earth, kundi sa buwan. Isa pang argumento, ang teknolohiya ng telebisyon at special effects noong 1960s. Oo, magaling si Stanley Kubrick. Oo, kahanga-hanga ang kanyang pelikula. Pero kahit ang 2001, A Space Odyssey ay gumamit ng mga teknik na halatang studio-made, miniatures, wire work at optical illusions. Kung ikukumpara sa Apollo footage, ang paglalakad sa buwan, ang mabagal na pagtalbog ng mga astronaut sa mababang gravity, sabi ng mga physicist, halos imposibleng ma-recreate iyon sa isang soundstage. Ang ganitong kilos ay tumutugma lamang sa isang kapaligiran na may 1/6 gravity ng Earth, at iyon ay walang iba kundi sa buwan. Ngunit marahil ang pinakamatibay na ebidensya, ang mga retroreflectors, mga salaming na inilagay ng Apollo astronaut sa lunar surface. Hanggang ngayon, mahigit 50 taon na ang nakakalipas. Ginagamit pa rin ito ng mga observatory sa mundo. Nagpapadala sila ng laser beam patungo sa buwan at bumabalik ito eksakto sa lokasyon ng mga reflectors. Kung hindi talaga nakarating ang tao sa buwan, sino ang naglagay ng mga reflectors na ito roon? Para sa mga sayantipiko, sapat na ang mga ebidensyang ito para ipakitang hindi gawa-gawa ang moon landing. Ngulit para sa mga conspiracy theorists, kahit ang pinakamalinaw na ebidensya ay maari pa ring pagdudahan. At dito muling pumapasok ang tanong, ano ba talaga ang hinahanap natin? Ang katotohanan o isang kwento na mas makapanang panabik kaysa sa realidad? Dahil kung ang tao ay tunay ngang nakarating sa buwan, ang mas malaking misteryo ay hindi na
kung totoo ito, kundi ano pa ang maari nating marating kapag hindi tayo natakot maniwala. Pagkatapos ng Apollo missions, bumalik ang mga astronaut bilang mga bayani. Nguhit sa lilim ng kanilang kasikatan, may unti-unting umusbong na bulong. Peke lang daw ang lahat. Noong dekada 70s, lumabas ang mga unang aklat at artikulo na nagtatanong, kung kaya ng Amerika, bakit hindi ito naulit? Bakit biglang natigil ang pagpunta sa buwan? Unti-unti, naging pataba ito ng kultura ng conspiracy. Isang alternatibong kwento na mas madali, mas nakakaaliw at mas nakakaintriga kaysa sa opisyal na kasaysayan. Noong 1978, ipinalabas ang pelikulang Capricorn 1, isang thriller tungkol sa fake Mars landing. Bagamat fiction, naging gasolina ito ng hinala. Kung kaya itong gawin sa pelikula, bakit hindi rin sa totoong buhay? At noong 2001, isang dokumentary sa TV ang nagpasiklab muli ng apoy. Conspiracy theory, did we land on the moon? Milyon-milyong manonood ang nahook at marami ang nagsimulang magduda. Sa paningin ng iba, nagsalita na ang Hollywood mismo. Posibleng totoo nga ang daya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay dumating noong sumiklab ang internet, forums, blogs at kalaunan YouTube. Dito naging global ang usapan. Isang video lang, isang viral post at muling buhay ang teorya. Lumaki ang komunidad ng mga naniniwala na parang isang sekto ng mga taong naghahanap ng alternatibong katotohanan. At sa bawat henerasyon, may bagong kabataan na natutukso ng tanong, baka nga peke ang lahat? Hanggang ngayon, mahigit kalahating siglo na mula ng unang tumapak si Neil Armstrong sa buwan at buhay na buhay pa rin ang hinala. Para sa ilan, ang moon landing ay inspirasyon ng imahinasyon at pag-asa. Para sa iba, ito ay simbolo ng pandaraya at propaganda. Sa pagitan ng dalawang pananaw na ito, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ng buwan ay hindi lang tungkol sa agham at teknolohiya. Ito rin ay kwento ng tiwala. At sa isang mundong puno ng fake news at manipulasyon, ang pagtitiwala ay mas mahirap pa kaysa makarating sa buwan. Mahigit kalahating siglo matapos ang Apollo 11, muling binubuhay ng tao ang panaginip na bumalik sa buwan. Ngayon, hindi na lang ito para sa propaganda ng Cold War. Ito ay para sa agham, ekonomiya at kinabukasan ng sangkatauhan. Pero higit sa lahat, ito ay pagkakataon upang muling buuin ang tiwala ng mundo. Kung may mga nagduda noon, ngayon ay masasagot sila ng isang bagong henerasyon ng mga misyon. Pinasinayaan ng NASA ang Artemis program, ang kapatid na babae ni Apollo sa mitolohiyang Greek. Layunin nito, ibalik ang tao sa buwan, hindi lang para maglakad, kundi upang manatili. Sa Artemis, magtatayo ng lunar base, magdadala ng mga babae at taong may iba't ibang lahi, isang makabagong simbolo ng pagkakapantay-pantay. At higit sa lahat, ito ang magiging hakbang para sa mas malayong pangarap, ang Mars. Hindi na lang gobyerno ang nagdadala ng tao sa kalawakan. Dumating na ang mga pribadong kumpanya, SpaceX, Blue Origin at iba pa. Si Elon Musk may ambisyong gawing interplanetary species ang sangkatauhan. Si Jeff Bezos naniniwala na ang buwan ay magiging gasolinera ng solar system, isang lugar kung saan makakakuha ng yelo para gawing rocket fuel. Sa kanilang mga kamay, ang buwan ay hindi na lamang misteryo, nagiging negosyo ito. Ngayon, ang tanong na ay, hindi na totoo ba ang moon landing, kundi handa ba tayong bumalik? Handa ba tayong magtayo ng isang bagong mundo sa ibabaw ng buwan? At kung muling makita ng mundo ang live broadcast ng mga bagong astronaut na naglalakad sa buwan,
Maari bang tuluyang mamatay ang conspiracy? O baka naman mas lalo lamang itong mabuhay? Kung minsan, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang totoo, kundi kung ano ang ating pinili na paniwalaan. Ang buwan landing ay maaring misteryo para sa ilan, ebidensya ng siyensya para sa iba, at simbolo ng pag-asa para sa lahat. Ngunit higit pa sa lahat ng debate, ito ay nagsilbing paalala na kayang abutin ng tao ang tila imposibleng pangarap. Ang buwan ay hindi lang isang bato sa kalangitan. Ito ay salamin ng ating pagkatao. Doon natin inilagay ang ating mga pangarap, takot at pagdududa. Kapag sinabi ng iba na hindi totoo ang moon landing, maaring hindi lang ito tungkol sa kasaysayan, kundi sa kawalan ng tiwala sa lipunan, sa mga institusyon, at sa ating kakayahan. Ngunit bago ang bawat pag-angat ng rocket, bawat yapag ng astronaut ay nagpapaalala na kahit may alinlangan, kaya pa rin nating sumubok. Kung kaya nating abutin ang buwan, ano pa ang kaya nating abutin? Ang moon landing, totoo man o hindi sa paningin ng ilan, ay nagsilbing simbolo na walang limitasyon ang sangkatauhan. Kaya marahil ang mas mahalagang tanong ay ito, hindi kung nakarating ba tayo sa buwan, kundi kung handa ba tayo maglakbay patungo sa mas malayong mga bituin. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin namin. Ano sa tingin mo? Totoo bang nakarating ang tao sa buwan noong 1969? O isa lamang itong pinakamalaking palabas na isinulat ng Hollywood at ng gobyerno ng Amerika? Sa loob ng ilang minuto naming pagsasalaysay, inilahad namin ang lahat ng ebidensya, teorya at paliwanag. Pero sa huli, nasa iyo ang pasya. Kung ang lahat ng nakita mo ay isang palabas lamang, ano ang ibig sabihin nito para sa kasaysayan, para sa sangkatauhan, at para sa ating kinabukasan? At kung totoo naman ang lahat, hindi ba't mas kahanga-hanga ito na kaya nating maglakbay sa labas ng ating planeta kahit sa gitna ng duda at takot? Kaya ngayon, ikaw na ang bida ng kwento. Ilagay sa komento, naniniwala ka ba na totoo ang moon landing o peke? At higit sa lahat, bakit? Ang iyong sagot ay mahalaga dahil sa pagtatalo natututo tayo at sa pagdududa, mas lumalalim ang ating pagkaunawa. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin, tunay kang curious. At para sa iyo, narito ang ilang lihim na trivia tungkol sa Apollo missions na bihira lang nababanggit. Alam mo ba na ang unang salita ng tao sa buwan ay hindi lamang "That's one small step for man"? Ayon sa ilang insiders, Armstrong originally intended to say, "That's one small step for a man." Ngunit dahil sa static at tensyon ng sandali, nawala ang maliit na salitang "ah". At dahil dito, nag-iba ang kahulugan ng kanyang immortal na quote. Hindi rin alam ng karamihan na ang mga astronaut ay nagdala ng simpleng personal na gamit sa buwan. Buzz Aldrin halimbawa ay may dalang maliit na silver cup upang magsagawa ng communion sa buwan. Isang tahimik at personal na ritual na hindi isinama sa live broadcast. At si Charlie Duke, astronaut ng Apollo 16, ay nag-iwan ng family photo sa lunar surface. Isang larawan ng kanyang asawa at mga anak, nakalagay sa isang plastic cover. Hanggang ngayon, maaring naroon pa rin iyon, nakahiga sa malamig na alikabok ng buwan. Ngulit may mga kwento rin na tila masyadong kakaiba.
May mga nagsasabing nakakita ang mga astronaut ng kakaibang liwanag o unidentified flying object sa kalawakan. May ilan ding naniniwala na may tinanggal na parte ng original na recordings, mga minuto ng katahimikan na hindi ipinaliwanag ng NASA. Totoo ba ito? O bunga lamang ng imahinasyon at takot? Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. At kung may natutunan ka sa lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Ang moon landing, totoo man o hindi, ay isa ng alamat. At tulad ng lahat ng alamat, nananatili itong buhay dahil may mga taong nagtataka, nagdududa at naghahanap ng kasagutan. Ikaw ba? Sasama ka ba sa mga naniniwala o sa mga nagdududa? Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang, did we land on the moon? Kundi, what does the moon mean to us? Kung susuriin, hindi lang ito kwento ng sayensya, politika o Hollywood. Ito ay kwento ng sangkatauhan. Isang alaala ng ating walang sawang pagnanais na marating ang hindi pa nararating. Ang tanong kung peke ba o totoo ang moon landing ay refleksyon lamang ng mas malalim na katanungan. Hanggang saan tayo handang sumugal para abutin ang mga bituin. Para sa ilan, ang buwan ay simbolo ng pag-asa. Para sa iba, ito ay simbolo ng pandaraya. Ngunit anuman ang totoo, nananatili itong liwanag sa ating gabi. At marahil iyon ang tunay na kahulugan nito. Hindi kung narating ba natin ito, kundi kung paano nito binigyan ng direksyon ang ating imahinasyon. Ngayon, muling binabalikan ng sangkatauhan ng buwan sa pamamagitan ng Artemis, SpaceX at iba pang bagong misyon. Hindi lang tayo nagbabalik, kundi naghahanda para sa mas malaking hakbang, ang pagtapak ng tao sa Mars at higit pa. Kung peke man o totoo ang nakaraan, ang kinabukasan ay tiyak na totoo. Dahil ngayon, milyon-milyon ang nakamasid at walang Hollywood na kayang pumalit sa katotohanan. At sa huli, ang tanong na, did we land on the moon? Ay baka hindi na mahalaga. Dahil ang tunay na tanong ay ito, ay handa ka rin bang mangarap ng mas mataas? Hahakbang ka rin ba patungo sa sarili mong buwan, ano man ang anyo nito sa iyong buhay? Tulad ng buwan, ang ating mga pangarap ay laging nandyan, tahimik, malayo. Minsan imposibleng abutin, ngunit kung may lakas ng loob, disiplina at pananampalataya, maaari rin nating marating ang ating sariling buwan. At doon, sa katahimikan ng kalawakan, maaring marinig ang ating bulong. Ito ang ating hakbang, hindi lamang para sa tao, kundi para sa buong sangkatauhan. Lihim na trivia. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Ngayon, narito ang ilang trivia at kakaibang detalye tungkol sa moon landing conspiracy na baka hindi mo pa naririnig. Alam mo ba na isa sa mga moon rocks na ibinigay ng Amerika sa Netherlands ay nadiskubring piraso lang pala ng petrified wood? Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano ito nangyari. Noong 2006, napag-alamang nawawala ang original Apollo 11 telemetry tapes. Mga record na dapat ay naglalaman ng raw data ng buong misyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung saan ito napunta. May lumabas na interview noong 1999 na diumanoy si Stanley Kubrick ay umamin na siya ang nag-direct ng moon landing footage. Ngunit kalaunan, ito ay itinuring na parody o pekeng video. Isa pang halimbawa kung gaano kalakas ang kwento ng conspiracy. Ngunit narito rin ang ebidensyang sumasalungat. Hanggang ngayon, may mga laser reflectors sa buwan. Iniwan ng mga Apollo astronauts na ginagamit pa rin ng mga sayentipiko upang sukatin ang distansya ng Earth at Moon. Mga trivia na ito, totoo man o hindi, ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang moon landing conspiracy ay hindi lang simpleng teorya.
Ito'y naging bahagi na ng pop culture, kasaysayan at ating kolektibong imahinasyon. Maraming salamat at sinamahan mo kami sa isang paglalakbay. Mula sa init ng Cold War, sa mga aninong bumabalot sa mga larawan ng Apollo, sa pangalan ni Kubrick at sa mga misteryo ng Hollywood, hanggang sa mga bagong misyon ng Artemis at SpaceX. Nakita natin ang mga ebidensya, nadama natin ang alinlangan, at nasaksihan natin ang walang hanggang pagkahumaling ng tao sa katotohanan. Marahil, ang moon landing conspiracy ay hindi lamang tungkol sa buwan. Ito'y isang salamin ng ating likas na pagdududa, ang ating takot na malinlang, at ang ating sabik na malaman ang totoo. Ngunit ito rin ay patunay ng ating imahinasyon na kahit imposible, pinipilit nating abutin ang mga bituin. At kung peke man o hindi ang unang hakbang sa buwan, ang tunay na tanong ay ito: handa ka na bang gawin ang sarili mong giant leap? Hindi para sa sangkatauhan, kundi para sa iyong sariling paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share upang mas marami pang Pilipino ang makapanood at makasama natin sa ganitong talakayan. Maraming salamat sa panonood. Paalam.